So sa video ito ay magpapalit tayo ng bagong brake shoe para dito sa ating motor. Ano yung mga senyales na kailangan na natin magpalit ng ating mga brake shoe at kung paano yung pagdi-DIY sa paglalagay nito. So recently napagpalit na po tayo ng bagong brake pads para dito sa disc brake natin. Dito po yung video niyan. Ngayon naman brake shoe naman po yung papalitan natin at para yan dito sa rear na gulong po natin or rear brake system. Take note lang po, magkaiba ng pyesa yung harap at sa likod na preno po natin. Dito sa harap brake pads yung pinapalitan, dito sa likod brake shoe. Pero depende sa braking system yan. Dito kasi sa Honda Click po natin, drum brake po siya kaya brake shoe yung papalitan. Isa sa pinaka-sign na alam po nating palitin na po yung ating mga brake shoe ay kapag sumagad na po yung brake arm po natin dito sa adjacent po niya or dito sa pin na to, mahabang threaded part na to. Kung hindi nyo po nalalaman kapag humina po yung preno po natin or lumalim ng konti yung brake lever po natin, ibig sabihin nag-adjust po yung ating mga brake shoe sa loob, kung kaya naman pwede po natin siyang sikipan ulit sa pamamagitan ng pag-ikot nitong adjusting nut po natin clockwise at uusog po siya forward. So kumbaga nung bago pa yung motor natin, yung adjusting nut na to nandito siya sa part na to, nasa dulo pa. Kaunan, ina-adjust po natin yan at umuusog po yan. So may tamang pag-a-adjust po dyan, hindi lang basta tayo ikot ng ikot dito kasi baka gumagana po tayo or umaandar ng nakapreno. Halimbawa na lang po, ito yung free wheel ng ating mga motor, kumbaga malaya po siyang nakaikot nang walang pumipigil. Pero pag in-adjust po natin yan ng mga dalawang ikot, kung titignan po natin yung ikot, medyo bumagal po siya at may part na parang humihinto or pumipigil. Ibig sabihin po noon na sobrahan po tayo ng adjust dito, kung kaya naman kaya nga nasa tamang adjustment lang po yan. Katulad yan, binawasan natin ng dalawa. Ayan, tuloy-tuloy yung ikot niya. Ngayon katagalan ng panahon, kapag dumating na po yung time na yung pagka-adjust natin is napunta na po dito sa dulo or itong indicator po natin dito ay tumapat na po dito sa arrow, dito sa hub po natin. By the way, gumagalaw din po itong mga to kasabay ng pag-ikot natin dito. Kumbaga itong arrow na nandito sa brake arm natin nung bago pa yung motor natin na dito sa taas pa yan. Unti-unti bumababa yan at tatapat po yan kalaunan dito sa may arrow sa may hub. So pag dumating na po tayo sa point na yun, ibig sabihin pudpud na po yung ating lining ng brake shoe at kailangan na po natin siyang palitan. So sa case ko, hindi pa naman po siya masyadong nandun sa dulo, no, kasi kaya pang mag-adjust niyan. Also hindi pa masyadong nakatapat itong araw ng brake arm natin dito sa hub, pwede pa ng konti. Hindi pa siya totally nakatapat. Kung makikita nyo naman po yung lever natin, napakalalim na po kasi niya. At kapag nag-adjust pa po tayo dito sa ating mga adjusting nut, ay sumasayad na po yung gulong natin sa ating mga lining. Hindi naman natin pwedeng ipilit na ikutin po ito or isagad pa po ito dahil pwede po tayong umandar ng nakapreno. About dito sa lalim ng brake lever natin, may way naman po para mapatigas po ulit natin yan nang hindi po nag-a-adjust doon. Actually naituro ko na po yan sa dalawang video po natin. Ito po yung mga yon. Pag nag-adjust po tayo dito or inikot po natin yung mga yan, titigas po yung ating mga brake lever. Hindi na po siya malalim pihitin. Ang kaso mawawala po yung epekto ng combi brake po natin. Yun na rin yung time na napagdesisyonan na natin palitan yung mga brake shoe po natin para nang sa gayon tumigas po ulit itong mga lever natin at nandyan pa rin yung combi brake natin. Mas malakas or lalakas pa yung preno natin. So minsan rin kasi hindi advisable na sinasagad or hintayin pa natin na hindi rin kasi advisable minsan na hintayin pa natin na tumapat itong indicator dito sa arrow. O mas okay na kahit malapit pa lang, palitan na po natin yan para ma-make sure po natin na maganda pa po yung braking system natin dito sa rear wheel. Case to case basis naman po yan, nasa inyo kung hintayin nyo pa dito or sumagad po yan. Pero sa akin, malapit pa lang po siya, papalitan na natin. So ito pong mga brake shoe natin nakakabit nga po sa loob ng rear wheel po natin. So para ma-access po yan, kailangan po natin tanggalin muna itong muffler po natin. So may tornilyon po yan dito, 14mm socket yung gagamitin natin. Meron din sa ilalim, 8mm or 10 kung di ako nagkakamali. Pag natanggal na to, itong swing arm naman, tig 14mm, dalawa po yan. Pag natanggal na yung mga yon, lastly, ito, tatanggalin natin. Gamit tayo 24mm socket wrench. Tambucho, swing arm naman.
Lastly, itong nut na malaki, 24mm. Take note lang, bago po natin tanggalin yung ating mga mags at gulong po natin, kailangan po natin luwagan itong adjusting nut po natin para mabilis po natin matanggal to, kasi baka nakakapit pa po yan dito or nakadikit. So mas okay, luwagan natin to para smooth lang natin matanggal to. So dahil nakaharang po itong tar hugger o reserve natin, tanggalin lang po natin itong ating mga Allen bolts dito. So gamit lang tayo 5mm Allen wrench. Then matatanggal na po natin siya at may iangat po natin ng bahagya ito. Yun. So yun, natanggal na natin. Kung medyo masikip pa sa inyo, tanggalin nyo pa po yung isang Allen bolt dito. Pero sa akin yun dun lang, sapat na. So yun, natanggal na po natin itong mga gulong natin. So dito po sa hub na to, umiipit yung ating mga brake shoe. So katagalan, minsan napupudpud din yan. Minsan kailangan lang din natin siyang i-maintenance, linisin kung medyo maingay. Dahil kung makikita nyo, daming duming nakukuha. So para matanggal po yung ating mga lumang brake shoe, tupi lang po natin siya either sa taas or ilalim para madali po siya matanggal. Ayan, pag natupi na po natin, pwede na po natin angat itong side na to. Ayan, para matanggal po siya. May spring po kasi yan dito eh. So ito na po yung luma nating brake shoe. Itong part na to, tumatama po yan. Umiipit po yan dito sa ating hub ng gulong, kung kaya naman pag pinihit po natin yung lever, mag-a-adjust po ito or bubuka po ito sa pamagitan ng pag-ikot nito. Kasi pag pumreno po tayo, ayan, umiikot po yan. Niluluwagan niya po itong part na to. So ito, itong brake shoe po natin, parang lumalaki po siya, lumuluwag or bumubuka at iniipit po yung hub. Tagal ng panahon, pag napudpud po ito, sumagad na po yung adjustment po natin. Hindi niya na po naaabot itong hub, kung kaya naman kailangan po natin magpalit ng bago para okay po ulit at lumakas yung ating mga preno sa likod. Ito pong bagong brake shoe natin, genuine, galing po yan sa Honda. Maglalagay po ng link dito kung saan po natin siya nabili. Actually, tumatagal naman po yung ating mga stock na brake shoe at magdedepende na lang po yung bilis ng pagputpud nito. Depende sa style ng ating pagpreno. Kung pabigla-bigla tayo, masyado tayong mabilis mag-drive, kaya naman lagi tayong pumipreno ng biglaan. Ganong bagay, pero 10k to 15k odo to 20k odo, kaya niyan tumagal ng ganon. Depende na lang nga sa driving style. So yan, kung titignan natin dito, medyo manipis na siya compared dito sa bago. Ayan, medyo makapal pa yung lining. So yan, out na natin tong luma, kabit na natin tong bago. Pero bago natin siya ikabit, syempre kailangan na rin natin linisin itong part na to. Also itong hub natin para maganda ulit yung friction niya dito. Note lang po, itong hub po natin napupudpud din po yan. Katagalan ng paggamit natin ng motor, kakaroon po ng time na lumalaki po yung diameter po niya dito or lumuluwag po itong pinaka hub po natin. Kung kaya naman minsan kahit nagpalit po tayo ng bagong brake shoe sa ating mga motor, malalim pa rin yung lever, mataas pa rin yung adjustment. Kung kaya naman yung pinaka solusyon na po doon is palit na po kayo ng bagong mags sa inyong mga motor. Kaya minsan wag nyo rin paaabutin na magbakal to bakal or maubos itong lining nyo, kasi pag naubos yan, magiging bakal to bakal na yung friction at mas madali siyang mapudpud nun. Kaya rin tayo may mga lining na ganito para hindi po bakal to bakal yung dikitan nila dito sa ating mga hub. Sa paglilinis nito, pwede tayong gumamit ng degreaser, ayan, para matanggal yung mga alikabok, grasa-grasa, brush. Importante matanggal yan. Pwede rin yung mga brake cleaner. Nasa inyo na kung paano siya lilinisan. So yan, nalinis na po natin ito, pati itong hub ng ating mga gulong. About po sa maximum na kapudpud nitong hub natin, kagaya na sabi ko sa inyo kanina, kapag sobrang pudpud na yan, hindi na po maaabot ng brake shoe po natin, or kahit bago pa yan, medyo malalim na po yung preno natin, kaya hindi na po usable yung ating mga mags. Maximum diameter po siya na nakasulat dito, 131 mm. Dito yan,
from dito sa taas hanggang dito sa ilalim na hub po natin. Pag lumagpas po sa 131 mm, yung sukat po natin, maybe caliper siguro yung pang sukat natin. Kailangan na po natin palitan to para kapag nagpapalit po tayo ng bagong brake shoe is naabot po niya itong pinaka wall or diameter na to. So yan, lagay na po natin itong mga bagong brake shoe po natin. Ayan, kung makikita nyo, makinis na makinis, wala pa masyadong dumi. Bago po natin siya ilagay, take note, kailangan po natin lagyan ng grasa yung mga part kung saan po kumakapit yung ating mga brake shoe para dumulas po siya. Also maganda yung friction. So dito sa part na to, itong flat shape na to, ito po yung gumagalaw. Also dito sa part na to, dahil bakal po yan at pwedeng mga lawang at mag stack up po yung ating mga brake shoe, lalagyan po natin siya ng kahit regular or mas okay na high temp na grasa. Ito high temp po yan eh. So kahit konti lang, tapos paikutan po natin itong part na to. Ayan, paikutan natin. Ayan, kahit konti lang naman. Tapos itong part na to, ayan, dito. So paikot din para nang sa gayon madulas at maganda yung friction nya sa brake shoe po natin. Also isingit na rin po natin lagyan itong part na to. Diyan madalas na i-stack up yung mga gulong natin kaya mahirap tanggalin eh kapag wala pong grasa. So make sure po natin na mini-maintain din po natin yung grasa dito. Lalo na pag nagtatanggal po tayo ng gulong, isabay na po natin yung regress po dyan. Tapos lagay na po natin itong bagong brake shoe po natin. Kung makikita nyo dito sa part na to may bilog at dito naman po ay flat shape. So swasok po yan dito sa part na to, bilog, flat shape. Pwede pong magkabaliktad yan pag ganyan, pero hindi po pwedeng magkabaliktad ng ganito. So sa atin ganyan na po natin siya ilalagay, nakatalikod yung spring o nakaharap sa atin. Tapos sa paglalagay, kung sa pagtatanggal kailangan po natin siya tupi. Sa pagkakabit naman po, tutupidin po natin siya, pero kailangan na po natin iswak itong part na to, itong taas, tsaka itong part na to dito sa flat shape tsaka bilog. So ganito po, tupi ng konti, swak. Yun, swak na po dito. May lock naman po yan. Also dito, ayan, nag-lock na po siya. Tapos silayin po natin pababa itong ilalim na part ng brake shoe natin para pumailalim po dito sa uluhan ng bilog. Also dito sa may uluhan ng flat shape. At kapag narinig nyo na po yun, nag-swak na po siya, stable na po siya. At kapag nakita natin swak naman po yung pagkalagay natin, goods naman po yan. Basta nakalock po siya dito, also dito sa may uluhan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, itong part na to. Kapag po may preno po tayo or pinihit natin yung lever, gagalaw po itong part na to at iikot po itong part na to. So iipitin po niya, dahil bubuka po ito, lalaki po siya, iipitin po niya itong hub ng ating mga gulong. At kapag dumating yung time na humihina na yung preno natin, adjust lang natin to at bubuka ito ng konti. Kapag nagpreno po tayo, abot niya pa rin po itong hub ng ating mga gulong. So balik lang po natin yung gulong po natin. Iyan. So unahin na po natin ito. Ayan, pasok lang natin. Tapos itong ating mga swing arm, susok lang po natin siya dyan. Tapos lagay na natin mga tornilyo tsaka yung muffler natin or tambucho. So yan, nalagay na po natin lahat, yung muffler po natin, swing arm, lahat-lahat, pati yung bagong brake shoe. Next naman po na gagawin natin is i-adjust po ating mga adjusting nuts. So dahil bago po yan, kailangan po nating ayusin or i-adjust yung lapat ng ating mga brake shoe. So para gawin yon, tignan muna natin yung free wheel ng ating mga gulong. So pakiramdaman po natin. So ito yung free wheel niya ngayon. Ngayon, iikutin natin siya ng tigdadalawang 360 or dalawang beses. Ito medyo humigpit na siya ng konti dito. Ayan, ulitin natin ha. Ayun o, pigil na agad. So syempre expect din natin na hindi pa masyadong malalim itong adjusting nut po natin. Ayan, free wheel po ito. Ayan, free. So ito yung pinaka free wheel niya. So tandaan nyo sa pag-adjust ng adjusting nut natin, yung pinaka pagitan ng pepreno siya or hihinto siya sa free wheel, yun yung adjustment na kailangan natin. Halimbawa na lang ito, free wheel niya ito, at pag in-adjust po natin siya ng isang beses pa, ramdam na po natin na may pumipigil po sa kanya.
So sa ganyang paraan, yung lever po natin is medyo maganda po yung kapit. Ayan o. Ayan. Kung kanina masyado siya malambot, ngayon nararamdaman ko medyo tumigas na po siya. So konting preno lang po natin. Check po natin ha. Paikutin natin yung gulong natin. Ayan, konting pihit lang po is responsive po yung ating mga brake lever. By the way, baka nakalimutan ko pong explain sa inyo, itong part na to is nakakurba po yan. So may part na lalapat po siya dito sa pin natin, may part na may space po yan, ayan sa taas. Lapat po yan para nang sa gayon hindi po nagagalaw-galaw yung adjustment natin. So mag-fit naman po yan sa pin natin, tansyahin na lang natin, tignan na lang natin. Ayan, maluwag, ayan, swak siya. So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, palit ng ating mga brake shoe sa ating mga motor. Bye bye.